Good morning mga ka-agritipits, ka-farmers, ka-manalon, ka-magsasaka. Okay, time check. Mag 6 o'clock na. At tinitignan natin marami pa ring sapot ng gagamba nakapaibabaw. Ayan, beneficial insect natin yan. Para sila maghuli sa mga kalabang mga insekto dyan. Bali, ang edad ng palay natin ngayon ay mag 32 days. Okay, at yan yung kulay sa umaga na. Alam nyo naman pag papasok na yan, lapit na sa paglilihi hanggang pagbubuntis at pagbuo ng uhay sa loob ng puno ay kailangan yung plug leaf ninyo, yung or dahon ay hindi yung talagang yelong yelo, yung parang mga katabi natin na yellow green bumabagsak. At yung kulay ng palay pa rin natin, ito malayo yung pagkatanim dito, LP937 ay ayan, kaya mapansin nyo ang layo pero ang lalaki ng puno nyan pag malayo. Alam nyo naman, ayan, halo-halo, may matangkad, may kan kasi punlaan nga ito, yung punlaan natin ng LP 2096. Ito naman yung SL natin, kalalaki ng puno nito. Mapapansin nyo yung dahon kasi malalaki, automatic yan pati puno ay malalaki yung variety na yan. At tignan natin next week, magbibitaw na tayo ng para sa top dressing. Sa ganyang kulay ng palay ay more on quad na tayo, potassium. Okay, controlled nitrogen na tayo dahil mapapansin nyo naman yung kulay ng palay natin ay saktong sakto pa rin. Yan yung kulay ng palay natin sa umaga. Dito pala i-share ko sa inyo. Okay na ganyan muna. Habang hindi tayo nag-top dress, walang pumapasok na kuwan pala. Hindi natin pinapasukan ng tubig. Lalaki ang puno ng SL 3988 natin. Kuwan yan, tuyo yan. Walang pumapasok na tubig. Okay, wala. Sakto lang na yung na yan, yung tubig ay nasa ilalim na ng roots. At ngayon nagtatrabaho naman yung mga organismo natin, nagbubuhaghag. Pansin nyo, lalo yung mga earthworm, nagbubuhag yan para malusin, magkaroon ng air space dyan sa bandang roots sa ilalim. At magre-release yan ng yung dumi nila, mayroon yan organic nitrogen. Okay, controlled. Yan na yung palay natin sa 32 days. Pansin nyo, maliliit ba yung 32 days natin. Ito ay nasuportahan, supplement ng Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer. At namixan din natin yung ginamit nating abono at pangpulyar ng Hyper Compost. Ayan. Ito pala i-share ko sa inyo, ulitin ko. Kahapon, nakita ako na tagasaka sa natin tagasaka. At maganda ito may share ko sa inyo. Tinatanong niya yung itatapres niya ngayong araw daw sana. Yun, dahil nga tapos na sila nag-abono sa mga sakahan nila nandyan. Diyan, San Jose Norte pa, sa kabilang barangay. Sabi ko, riniding ko yung RC 222. May damo pa dun. Tanggalin natin yun pag diba? Hindi na umaangat. Malalaki na yung kwan natin. Riniding ko yung RC222 sa bandang Tara dun. Nakalimutan ko stick pupunta tayo dun. Tawag dun. Riniding ko yung RC222 sa bandang gubat. At wala pang panicle initiation. Sabi ko kasi hindi tayo basta-basta nagbibitaw ng abono na nagsasayang. Sabi ko sa kanya, mayroon yan timing. Yung riniding ko sa'yo dyan, yung riniding ko sa kanya dyan, ay dapat timingan natin. Sabi ko, yung panicle initiation, yung talagang pagbubuntis na at pagbuo ng uhay sa loob ng puno para mas malalaki yung ilalabas na
uhay, mas maraming bilang, lalo't matanda na itanim. Sabi ko sa kanya, medyo short yung kanyan, araw niyan, sabi ko sa kanya. Okay, yun yung isinishare ko sa inyo. Kaya yung mga tagasaka natin, tignan nyo minsan, kunin natin yung stick, iikot tayo, tignan nyo minsan kung hindi natin pinakialaman yung tagasaka natin, anong mangyayari. Kunwari 30 days pa lang, hindi siya busy, yun yung time niya na, yun yung sample natin, yun yung time nila na gusto na nilang mag-abono, wala sa timing, basta bara-bara na ibibitaw yung abono nyo. Kaya ang resulta, wala sa timing, hindi siya correct yung timing ng pagbitaw, lalo sa top dressing. Anong mapapalaan nyo? May iksing uhay sa loob ng puno, pati yung paglabas niyan kulang yung bilang ng butil. Okay, ganun na lang. Sharing is caring, at least na share ko sa inyo. Hindi pa tayo nag-upload sa YouTube channel. Okay, wala pa tayong time. I-upload natin minsan yung pag reading, actual reading natin dito ng panicle initiation. Yan, mapapansin nyo naman yung palay, medyo may nakaganyan pa, nagsusuwi pa. Pag nakaganyan na yan, hudyat na, lapit na kayong mag top dress, pabuntis, ganun, pabuntis na yon. Kaya itong week na to, asahan nyo, magbibitaw na tayo ng abono. Okay lang na mag-advance din tayo ng 5 to 7 days or 5 days, mas maganda 5 days kung ang pag-top dress nyo ay naka-split. Meron kayong after 5 days ulit ng PI, pagitnaan ninyo, yun, mapapalabas nyo yung mahabang uhay. Okay, iikot tayo. Punlaan natin, malapit nang maabutan ng kung natin, aabutan yan, pero talagang kon pa. Okay, ito yung unang pinitak natin, dito na tayo dadaan. Malapit na tayo maglinis na naman ng pilapil. Ayan. Tara, ikot tayo. Ito yung SL39 natin. May nakita ako isang damo pa doon. Ayan, tanggalin natin yan. Ito naman yung pangalawang pinitak, SL39H. Lalaki ng puno. Yung variety, madali lang mag-reading ng variety. Kung malalaki yung dahon, malalaki rin yung puno niyan. Ibig sabihin, paglabas ng butil niyan, malalaki rin yung butil. Okay, yun lang, timingan natin para maraming bilang. Timingan natin yung correct na top dressing. Kailangan mayroon kayong it dyan. Okay, right element, amount, and timing. Kaya kung ang benefits naman ng foliar natin dyan, yung ginagamit nating foliar, naka-slanting, no? Ang benefits naman ng gamit nating foliar po dyan ay kung nabibitin kayo sa sustansya, lalo yung abono mabilis sumingaw, nandyan naman papasok yung gamit nating foliar, gaya ng Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer, para mapunan natin yung kulang na macro at micro element ng lupa at yung ibinibitaw natin. Okay, ay yung hypercompost naman magsisilbing yun, kaya nga soil conditioner, at hahawakan niya yung abono nyo para hindi, yung isa pang trabaho nun, para hindi mabilis mawalan ng bisa. Okay, ayan ang bilis ng damo, di ba? Yung ulan na linisan natin ito, at least yung gilid ay okay na. Tara, ikot tayo. Pause muna natin. Mapapansin nyo, walang tubig ngayon. Hindi tayo nagpapapasok, at maganda rin, hindi rin nagpapapasok mga katabi natin. Hinihintay lang yan na magtatap dress na tayo pag nagpatubig na tayo. Kailangan yung tubig natin, shaded naman na dyan, hindi na masyadong tamaan ng sikat ng araw yung lupa, para mag-losses yung abono nyo kung walang tubig. Kahit manaka-naka lang yan, yung ikon natin konting tubig lang, tapos yung palay natin kasi dyan lalabas na yung mga
roots na napakaiba na nasa ibabaw, mabilis na lang kainin yung ibibitaw nating mga sustansya abono. Ito yung pangatlong pinitak, 1, 2, 3 SL 3988 pa rin. Yung pangatlong pinitak natin, yung kanal natin nandito. Ayan, okay, walang umagos. Kanal natin nandito sa pangalawang pinita, pang 100 kon na yan. Pang 100 meters. Ayan, tapos sa likod, mahigit 100 meters, kaya 200 meters hanggang gubat yan na mahigit. Okay? Ayan, sa kabila, SL 3988 pa rin. Ayan, okay. Ayan, naayos at walang nagpapatubig para naman sa konti yung palay natin. Medyo tumigas. Yung palaging nakababad. Ayan. At yung excess na medyo natin. Yung sobrang nitrogen para hindi tayo tamaan ng basta-basta na sakit. Mapapansin nyo yung LP mas darker. Wala tayong masyadong activities ngayon mga ka-agritipeds, ka-farmers, kamanalon, ka magsasaka. Happy Sunday, mag-church lang tayo. Mamaya iikot lang tayo. Kasi masama yung loob natin na hindi makaikot sa isang araw, umaga at hapon po. Si Ka-Agritipid PH, ganun siya. Umaga at hapon umiikot. Okay, uikot na tayo habang wala pa tayo sa Mindanao. Dapat nakapagbitaw na tayo ng top dressing, baka matatagalan tayo konti dyan. At least tapos na. Hindi tayo nag-aalala na tapos na yung natin. Yan yung palay natin sa magta 32 days. Okay, matanda na itanim. Kaya medyo mabibitin tayo siguro sa planting height sa natin. Pero tignan natin. Nagta-times 2 naman yung pagbinat ng palay natin. Ito pa ang apat na pinitak natin sa SL 3988. Ayun yung nasa gitna. Nakahiwala, LP 2096 na yan hanggang dun. Sa may pigiri doon hanggang doon. Sa parang nyug doon. Yan, LP 2096 na yun. Yung mas darker at mas maraming sowi. Ito, halo-halo na dito. Pinaghalo-halo, SL 3988. Ayan, mas darker. LP 2096 yung mas hindi darker kasi nagsusuwi pa. Malakas magsuwi. RC22 to yung mas maliit. Halo na. Kaya sabi ko alon-alon na. RC22 to ito. Yung maluwang na pinitak to. Yung darker LP 2096. Yung medyo lighter siya. Parang ganyan. SL 3988. At yung mas lighter pa sa umaga ay ito RC22 to. Kaya pag hindi tayo nakialam sa lipat tanim ay talagang magiging kanyan. Tapos kung medyo mahina tayo sa discard, hindi natin alam yung mga timing at tsakan, hindi nyo mapagsasabay yan. 114 days maturity, 212, at least konti lang naman yung diferensya. Okay, ayan, umaalon-alon na lahat yan hanggang dyan. Tapos yung RC22 natin, nahaluan din nila ng hybrid. Dito pala yung SL3988, naghalo-halo. Tapos may halo doon na RC222. Bali ilang pinitak. Nahaluan na yan. RC222 ito. Ito. Katabi niya. SL3988. Ayan. Bali 1, 2, 3, 4, 5 pinitak. Dito konti na lang yung SL kon dito sa maluwang. Bali yung darker LP 2096 na naghalo-halo. Ganda ng palay natin, halo-halo, naging dagat. Magulo yung naglatag ng punla. May RC22 ulit dito. Ayan o. Okay, punta tayo sa LP naman. 2096. RC22 yan, makita nyo. Kalakas pa magsowi. Ito yung wala pa sa timing talaga pag nag-top dress tayo masyadong maaga. Ito na yung dalawang pinitak. May halo din dito na hybrid. Katabi niya. SL pa rin yan. Makita nyo, mas malapad yung dahon. Tapos yan, puro RC22 na yan.
may konting naihalo din yun. Hybrid din yun naihalo sa RC222. Ito na yung gobad natin. Dito tayo nag-reading dun banda. Kumuha tayo sa hindi sa gilid. Kumuha tayo dyan sa taas. Yan, RC222. Kapal ang RC222. Pag lumaki ang puno ng mga yan, pagdating ng buting stage, titigas yung kanya. Pansin nyo yung dahon ay malambot pa, nakaganyan. Ibig sabihin niya nagsusuwi pa. Nakaganyan. Wala pa talaga. Nasa vegetative stage pa lang. Wala pa sa reproductive stage. Okay? Pag nag-reproductive stage yan, doon kayo magbibitaw ng top dressing. Pag gumanyan na, yung dahon ganun. Ang titingin ng palay. Tapos, dito naman, tignan yung katabi natin. Pag pinabayaan nyo, ganyan karami. Kung nagsasaka ka lang na walang protocol, na sa tagal mo na nagsaka, diyan ka na tumanda, walang natutunan. Okay? Tapos isi-share ko pala sa inyo, nag-240 pala yung pinsan natin dito. Kasi ayaw niya magbunot. Ito. Sinasabi ko pag nag-240 kayo, buti dito banda lang sa gilid kasi maraming damo ito Ako pa naghulip dito. Pag tinamad kayo, tinutukan nyo ng 240, pansin nyo naman sticker yan. Dito banda, may halong RC222 banda pero nahaluan ng LP2096, yung darker LP2096. Kaya magsiselect tayo ng portion na maganda, doon tayo gagapas ng foundation sheet nito. Bigay ni Master Bernard. Yan pansin nyo dito sa gilid, tinamaan. At ang madalas na tamaan madaling tamaan ng sakit itong hybrid. Mas matibay itong RC222. Medyo hindi siya tinamaan yung hybrid. Maselan po sa 2,4-D. Kaya wag nyong sobrahan. 2,4-D tsaka herbicide na, lalo pag pinaghalo ninyo. Okay, makita nyo na. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Pinasayab-saban niya. Kung sa Ilocano talagang siya 2,4-D. Yan yung kasi matagal yung sticker, mainit sa dahon yung herbicide, kaya ang nangyayari sa inyo na-stress. Okay, hindi nga yan makahinga na kasi hindi na mag-open yung stomata. Nasira. Yan yung damage ng herbicide. Ano na itulong ng herbicide, lalo kung malalaki na yung palay, tatamaan. Kaya sinabi ko sa kanila, puntahan nyo yung inisprehan nyo ng herbicide na pinatutukan. Sabi ko sa kanya, hope pumunta sila dito at nakita na. Okay, sharing is caring. Okay, ayan yung epekto. Kaya hindi lahat ng sakit ibinibigay ng panahon, ibinibigay mismo ng tagasaka ninyo. Yung palay nyo sa kabobomba ng lason, na-stress yung palay, nasugatan yung dahon, dahilan nahihina yung resistant at magkakasakit. Ikuan para natin, ikayod natin itong. Tignan natin, maraming stem borer. Wala pa tayong ginamit na insecticide mula nung naitanim po itong palay natin tsaka fungicide. Pansinin nyo, nakikita ko may paisa sa kuan pa lang konti. Okay, kahit nandito sa shaded, konti pa lang. Tapos mapansin nyo, may leaf folder ba yung dahon ng palay natin? Wala kayong nakita. Wala kayong makita na leaf folder po dyan. Kasi marami na tayong friendly insect. Ayan mga gagamba. Gagamba. Okay. At dead heart, meron man yan. Sabihin na natin na dead heart bawat puno dyan. Bawat puno dito sa likod, wala pang 1%. Ang daming suwi niyan. Yung insecticide na kahit wala namang papatayin, at ang dami nating friendly insect, ay bira pa rin kayo ng bira. Mahal po yung insecticide at yung health ng tagasaka natin at yung linalason natin yung ating saka. Yan yung kinayod natin kanina, tinahin natin, wala. Okay.
Okay, yan yung RC222 natin dito sa likod. Susuwi yan, malambot. Ang daming suwi. Wala pa sa PI po yan. Okay, sumobra na tayo. Kung maaari 60. Kung kinuha natin sa DAS, ulitin natin 60 days na ito. Okay, kung nag-top dress tayo ngayon, anong mapapala natin sa panicle initiation talaga? Ayan, inaayos ko palagi yung kwan. Anong mapapala natin? Na late na tayo or nawala na. Bibili ulit tayo. Okay lang kung before and after, in-split ninyo. Pero pag binitaw na natin lahat yon, wala tayong pakinabang sa panahon ng pagbubuntis at paghubog ng uhay sa loob ng puno. Yan yung RC222 natin dito sa likod. Nagsusuwi pa. Katabi natin, parehas yung lupa natin yung leveling. Pansin nyo, itong likod na to parehas na yan. Dati may buha-buhangin, pero yung lupa ng sakahan natin may bulati na. Buhay na. Yung katabi natin nag-yellow rin. Kabila. Ito, RC222 nahaluan. Ito lang portion lang nito na kuan. Medyo kuan. Ang mangyayari dito, magsiselect na lang tayo. Ayan oh. May hybrid na naman. Di ba? Daming suwi. RC222 natin. Makapal dito. Pag nag flower yung kuan natin, ang daming uhay dito sa gubat. Ilibot ko na kayo bago tayo mag-charge. Ayan yung katabi natin. Yan, sinasabi kong anemic. Paano ka aani ng maganda kung ganyan ang palay mo? Tignan nyo, pati side. Pero pasensya na kayo, di ba? May halo yung mga malalaki. LP 2096. Yan. Kasalanan nung kanyan. Tawag doon. Tagasaka natin at yung kalat. Okay ba? Yung kwan natin dito sa likod. RC222 natin. Nagaling kay Master Bernard. Maraming salamat kay Master Bernard. Tara na dun sa LP 2096. Pero pala nag-reading tayo kahapon, noong nakarang araw, 60 days, 2 months na. Wala pa tayo sa panicle initiation. Pero yung pag-compute ninyo, kung kayo ang may sakahan dito, nababasa ko kung paano yung pagkuha nyo ng computation. Ang actual niyan, kung talagang kayong may sakahan dito, yung 29 days mula nung binunot ay linis nyo sa 65 days. Sa maturity 114 minus 65 days minus 29 days. Kaya ang mangyayari, yung 49 days na PI sana ng RC222 ay lumagpas na sa 11 days. Ibig sabihin, doon kayo nagbitaw ng top dressing. Ibig sabihin din na wala kayo sa timing. Okay, nakukuha nyo na po ba yung pag-reading ninyo? At ang daming mga expert dyan sa Facebook, mga group chat, pero expert sila sa libro. Sa actual reading, hindi kasi nila alam, hindi nila in actual mag-dissect yung actual reading, kaya sumasablay po sila. Kaya ang pinaka-accurate po dyan, sinabi ko na sa inyo, yung pagkuha nyo sa DAS, SRI, dapog system, mechanical transplanter man yan, drone, direct seeding, yun po yung DAS. At para accurate ay i-dissect ninyo, i-reading nyo ng actual. Okay, wag yung edad kung kailan binunot, i-minus nyo. O kahit sa 18 to 30 days, i-minus nyo, sasablay po kayo dyan. Kaya nung pag yung maturity ay 90 days, sablay na po kayo doon. Wala nang time para mag-sowi. Ibig sabihin, itap dress nyo na lahat, ibasal nyo na, iside dress or itap dress. Binigay ko na sa inyo yung sample. Ganun po yun. Kaya ang mangyayari dyan, mag plus 7 days lang kayo.
Yung nasa punlaan, i-plus 7 days nyo lang nung nailipat tanim, yun yung PI or hanggang 10 days yun. Okay, depende sa transplant ninyo, yun yung ipa-plus nyo, yung nasa punlaan, yun yung pagkuha, yung hindi binunot, doon kayo mag-reading, yun. Okay, yun yung plus 7 to 10 days na transplant shock dahil na-stress yung ugat, mahaba na binunot, na-stress yung ugat, automatic may transplant shock. RC tututurin ito. Ganyan siya kakapal. Ito, nahaluan ulit. Yung dalawang pinitak natin may halo. Kaya ang mangyayari dito, yan lumabas na yung diferensya. Gagapas tayo ng kahit 2 sako. Okay, may 5 kilos na yun. Yung 2 sakong puno, yun yung i-actuakan natin, yung manual na i-harvest natin. Okay, ito naman RC LP 2096 may halo din dito. Yan, mas maliit. Ito na yung LP 2096 natin hanggang dun. Ayan, di ba? Ang gandang umikot. Kung malinis yung pilapil, walang taguan ng daga. Tapos yung mga farm owner ay makakaikot. Hindi yung sinasadya nung farmers na hindi maglinis para yung farm owner hindi niya makita yung nasa dulo na may diferensya. Dun pala sa dulo ay napakapangit. Dun lang sa harap yung linilinisan niya. Dun lang sa harap ng irrigation yung maganda. Dun lang sa harap yung inaayos niya. Pagdating sa dulo ay napaka dumi. Kaya ang resulta, mahina yung ani. Okay? Kaya yan, factors lahat dyan po. Factors lahat dyan ng pagtaas ng ani. Yung pilapil, pause muna natin. RC tututo itong katabi natin. Nakahiwalay na sakahan natin. Ayan. Kaya si farm owner ay pagsabihan, huwag tayong mahiya kasi tayo yung kapitalista, tayong nadadamage, tayong nagpapalabas ng puhunan. Okay, pagod lang ng tagasaka natin, sila din ang magbibinipisyo. Yung tinuro natin at lalakas yung ani. Sila rin lahat ang magbibinipisyo dyan. Okay, ayan. Hindi na tayo pupunta dun sa dulo. Diyan tayo aani ng mas malakas. Medyo nahihirapan pa tumangkad yan. Pero pagdating ng booting stage yan, ay kasi matubig nga, bibinat niya, naabutan niya itong mga nandito sa mas mataas na bahagi. Dahil yan ay punong-puno na ng sustansya. Yan nakahiwalay natin LP 2096. Di ba napakaganda kung malinis? Ulitin ko, napakaganda kung malinis yung pilapil. Para naman masayahan yung farm owner, makaikot hanggang dulo. Kasi napakaganda kung malinis yung sakahan natin. Pag lumabas yung uhay niyan, ang gandang umikot. Diba? Masama ba yung loob natin na napakasaya yung farm owner, yung amo natin sa sakahan, at bibigyan pa tayo ng bonus niyan kung nakita niya na maganda, malinis yung sakahan natin, walang damo. Kahit pilapil natin napakalinis, ay masisihan po yan, dadagdagan niya yung kanyo, lalo kung yung ibibigay sa inyo porsyento, bibigyan kayo ng bonus niyan, lalo kung malakas yung inyong ani, dadagdagan pa yan. Spider. Di ba? Mamaya yan magtatanggal na kung may malakas na sikat ng araw, magtatanggal na. Balot yan, saka natin ng mga spider. Yung iba nakatanggal na. Okay, ganun na lang. Sharing is caring. Ayan, likod ng figure natin. Ito lang yung LP 937 natin at yung tapat niyan banda. Ito puro LP 2096 na ito. Ayan, dito tayo noon nagpupunla. Ulitin ko, puntahan yung YouTube channel natin, Agritipid PH. Dito tayo nagpupunla madalas noon. So, ito kasi may sukat na 600 square meter, pinagitna natin. At dahil na-improve naman na, ilinipat na natin yung punlaan. Sa susunod siguro, dito tayo magpupunla banda para mapantay ito. Malalim ito eh. Kaya nahuhuli, pansin nyo, medyo kulang pa yung sowi dito. Yan. Kaya yon, pansinin nyo, naka-drain. Binuksan ko doon kasi malalim ito. Parte mahaba kasi itong pinitak na to. Okay, yan yung LB 2096 natin. Tapos nakahiwalay.
wala kayong makitang damo na. Napakaganda. Okay, ganun na lang, sharing is caring. Happy farmers. Good morning. Happy Sunday.